Si Ann naman pagkalabas ng computer shop ay agad naman itong pumunta sa tindahan at bumili ng merienda. Habang nag-aantay siya ay agad niyang nakasabay bumili ang isa pang makulit na lalaki na walang ginawa ay kunin ang cellphone number niya. Meron naman kasing cellphone si Ann, keypad nga lang ito. Ito ang ginagamit niya para i-text sa mga customer niya para sa mga ulam na ititinda at iaalok niya dito. Ito rin ang ginagamit niya pang reply sa mga ito para malaman kung ito ay nakuha niyang order. Hi Ann, sambit ni Chris na lalaki na nangungulit sa kanya. Ikaw pala yan, anong binibili mo? Kunwari na hindi naririnig ni Ann ang sinasabi nito. Biglang tumingin si Chris sa tendera. Ate, ako na magbabayad niyan, binibili ni Ann. Pagsagot pa ni Ann, hindi na, may pangbayad ako. Ako na, ito na nga oh, kunin mo na Teo, dali. Sabay sabi ni Ann na, bahala ka, sa bagay itatabi ko na lang to para bukas, salamat. Biglang pagsagot ni Chris kay Ann, musta na? San ka galing? Bakit mo tinatanong? Ano ba kita? Sambit ni Ann. Sorry, sabay tawa nito. Curious lang kasi andito ka. Nga pala Ann, baka naman pwede ka na magbigay ng cellphone number mo. Tagal ko na kayang hinihingi sa'yo yan. Kung sino-sino na nga lang itong inuuto ko, makuha lang yung number mo. Paano ba naman kasi masyado kang busy? Lah, nanlibre lang may kapalit agad. Tsaka bakit mo kunin cellphone number ko? Di kung ibibigay ko sa'yo, di ako naman nang nawalan. Paano ko maititext sa mga suki ko? Sabay pagtawa nito, nasagot nito ay joke. Maiba tayo, ano bang tip mo? Di ba may girlfriend ka? Si Abby? Bakit mo kinukuha yung number ko at baka isipin may relasyon pa tayo? Pagsagot ni Chris, ano ka ba? Si Abby? Matagal na kaming wala dahil masyadong selosa at minsan hindi ko gusto yung pag hindi mo nagagawa ang trip niya, pag-iisipan ka agad ng masama. Ha? Ganun? Ganun ba? So kung wala na kayo, bakit akong kinukulit mo? Ano ka ba? Matagal na kitang crush, alam mo yan. Mailap ka nga lang talaga at lagi kang suplada. Minsan nga, nagsiselos ako sa iba na yung ibang friends ko mabait ka at binabati at ngingiti ka kaagad. Kapag ako, naku, wala akong aasahan kundi sisimangutan at taalisan mo ko. Sa isip ni Ann, paano naman kasi crush ko na talaga ito si Chris simula pa noon pero nabalitaan ko may girlfriend nga. Iiniwasan ko lang para no issue. Si Abby kasi ay kapitbahay ng kapatid ko at mahirap na. Sabay sa pagsagot ni Ann ang sinabi niya, kasi mas okay na din na walang sumasagabal ano. Check. Basta. Sige na. Pagpupumilit pa ni Chris. Kahit sa text na lang maging friends tayo. Sige na. Malilibre pa kita ng load. Ayaw mo nun? Hay nako. May pang-load naman ako at ayaw ko pa maging utang na loob yun no. Eto number ko, sabay lakad na mabilis. Bakit kulang na isa? Basta, hulaan mo na lang yung dulo. Simula 0 hanggang 9. Sabay tawa at kapag may nagre-reply ng smile face, ako yun. Basta pakilala ka ha. Nag-isip, ano ako, madadaan sa libre? Paghirapan mo sa ganun di ako basta-basta. Sabay tawa nito. Pagkasabi pa ni Chris, ikaw talaga, pinahihirapan mo pa ako. O sige, okay na ito kaysa wala. Ingat ka. Textmate, bye. Sabay tawa ng lalaki. At pagka-uwi ni Chris, agad niya itong pinagdial at nag-miss call para alam niya kung matatawagan ba o may magre-reply sa mga pinagdadial niya. Simula 0 hanggang 9 ang dulo na binigay na number ni Ann. Habang si Ann naman ay naggagayak ng mga ginamit niya sa pagtitinda, ay bigla na lamang may nag-miss call sa cellphone niya at maya-maya ay merong text. Hi Ann, si Chris ito. Antayin ko ang reply mo. Sa ganun alam kong ikaw yan. Sa isip pa ni Chris, ano ba yan? Sa dami ng message niya at dial niya
Ilan doon matanda ang boses, kung hindi naman ay bakla. Ano kayang number doon ni Ann? Pinahihirapan niya talaga ako, pero sige lang. Habang binabasa ni Ann ang text ni Chris ay bigla siyang tumawa. Napaisip na, makulit ka talaga ha. O sige, wala namang mawawala kung makikipagkaibigan ako. Tsaka mukha namang mabait ang taong yun. Biglang napaisip si Ann dahil kung tutuusin kasi natatakot siya na magkaroon ng nobyo dahil na rin siguro sa mga nakikita niya sa kanyang mga kapatid na nakakatanda at sa kanyang tatay na walang ginawa kundi uuwi ng bahay ng lasing, kung hindi naman ay lagi ito nakikipag-inuman kung kani-kanino. Ang kanyang ina naman na siyang naaawa dahil sa kalagayan nito. Kahit man lang gumayak ng kanilang paninda, walang linggo ang ama niya na hindi ito lasing. Kung hindi naman, maghapon itong tulog sa tahanan nila. Kaya minsan, hindi mawawala sa isipan ni Ann ang maging mailap sa mga lalaki, maliban na lang kung ito ay related sa kanyang trabaho para sa pagtitinda na kailangan niya maging approachable sa mga customer, sa mga lalaki, ngunit kailangan ay para lang ito sa trabaho niya. Nagdalawang isip man si Ann na replyan itong si Chris, pero sige, mabait naman itong lalaking itong, siguro subukan ko. At nagreply si Ann ng smiling face kay Chris sa kanyang text. Maya-maya pa'y biglang nagreply agad sa kanya si Chris na tuwang-tuwa. Yes, nakuha ko din. Tumama din. Sure ba to? Ikaw ba to? Send. Pag-reply pa ni Ann ng, oo, ako ito. Akala ko kasi hindi mo siseryosohin na maghanap ng dulo ng number ko. Sabay tawa nito. Maya-maya pa'y may tumawag, ang rumihistro sa kanyang caller ID ay unknown number. Pero alam niyang si Chris ito dahil ito ang ginamit sa kanyang numero para i-text siya.